Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, sa unang linggo ng panahon ng pagdating. Talagang kakaiba po ang paghahanda o paalala sa atin na dapat tayong maghanda. Kabi-kabilang mga lindol po, no, ang nararanasan natin. Pero hindi dapat tayo matakot, kundi ito ay lalong magpaalala sa atin na dapat talaga tayo maging handa. Anumang oras dumating ang Panginoon, o pwedeng sa pamamagitan ng lindol, sa pamamagitan ng bagyo, o pwede rin namang sa pamamagitan ng ilang mga kaguluhan na nangyayari din sa panahon natin ngayon. Kaya kung may mga sitwasyon, kung may mga problema, napakahalaga na tayo po ay kumalma. Huwag tayong matataranta, huwag tayong kung ano-ano ang atin pong ginagawa na hindi na tayo nakakapag-isip ng kung ano ang mas kailangan o dapat na ikilos natin. Kahapon, narinig po natin na si Jesus ay nagpasalamat dahil ipinakilala ng Diyos sa mga taong may mabababang loob, no, katulad ng sa bata, na siya ay makilala. Nagpasalamat, sabi nga po ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, dahil hindi mo ito inilingid sa mga taong may pusong katulad ng sa mga bata," para siya makilala. Ngayon naman, panibagong pasasalamat din. At ito yung dapat natin din na maging pag-uugali. Yung matutong magpasalamat sa kung ano ang mayroon. Kasi may sitwasyon sila. Ano ang sitwasyon? Maraming tao, magugutom sila. Maraming sumusunod kay Jesus at nakita niya na hindi pwedeng pauwiin ang mga ito ng gutom. So, paano yan? Ilang libo ang naririto. Marami masyado. Pero yun nga po, no, sabi ko, kailangan lang talaga tayong mas kumalma. Kasi yung inaakala natin na problema, lagi namang mayroong solusyon.
Sa bawat problema, may solusyon. Kailangan mo lang matutong magdasal. At sa dasal na yan, ipagpasalamat mo kung ano ang mayroon ka. Hindi sa kung ano ang wala sa iyo. Kung anong mayroon, matuto tayong mabuhay sa kung ano nandyan. Sabi nga, di ba, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Sabi dito, sabi ng mga alagad, kasi sabi ni Jesus, di ba, hindi ko ibig silang paalising gutom. Baka sila mahilo. Ano ang sagot ng mga alagad? Saan po tayo kukuha o makakabili ng pagkain para sa ganyang karaming tao? Sabi ni Jesus, ilan ang tinapay ninyo riyan? 7 at ilang pirasong isda. Kinuha, nagpasalamat, at matapos paghati-hatiin, pero nyo, 7 na yon. 7 na lang, pinaghati-hati. At nagpasalamat sa Diyos, ibinigay, tumobra pa. Sa atin kasi, pag kadalas ang nagiging reaksyon natin, anong meron kayo? Ito lang po. At dahil ito lang, ba't pa ako mamimigay? Bakit pa ako magsishare? Ito na nga lang, ibibigay ko pa. Kaya lalo tayong nauubusan. Lalo tayong nawawalan. Pero kung katulad ng pinapaalala ni Jesus, kung anong meron, magpasalamat ka at magugulat ka, hindi yan mauubos at lalong marami pa ang makikinabang. Ngayon, magpapasko. Sasabihin natin, magpapasko. Anong meron kayo? Huwag niyo sabihin wala kayong damit. Anong meron kayo? Wala lang po pwedeng sabihin bago, pero meron kayo. Meron tayo. Pagkain, anong meron kayo? Araw-araw naman kumakain kayo. Araw-araw kumakain tayo, araw-araw may pagkain tayo. Bakit namumblema tayo sa kung anong Noche Buena o kung ano pang iahanda sa araw na yan? Anong meron kayo? Matuto tayong magpasalamat sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Para mas maging maayos, mas maging maaliwalas, hindi yung magpapasko, namumblema tayo kasi wala tayo nito, wala tayo noon. Ano ngang mayroon kayo? At yun sana maimulat natin sa kaisipan ng mga bata, ng inyong mga anak. Hindi kinakailangan ng bago, hindi kinakailangan ng makisabay, makiuso. Kasi sa buong taon, nasusurvive natin ang bawat araw. Hindi mo man namamalayan, hindi mo man napapansin. Pero maraming biyaya na ipinagkakalob ang Diyos sa mas matuto tayong magbahagi kaysa ang isipin ang para sa sarili. Amen?